na ang Iglesia Katolika ay ang aral nila ay Kristyanismo at saka mayroon silang aral o ginagawa na pinapaganong tradisyon. Ganun po mga kaibigan. So, yun po yung kasaysayan ng Iglesia sa Muli po mga kaibigan at mga kapatid, ako muli ay bumabati sa inyong lahat sa oras na ito. Ipagpatuloy po natin yung ating naumpisahang pinag-aaralan tungkol po sa Revelation. Sa nakaraan mga kapatid ay marami na po tayong natutunan tungkol po sa Revelation. Sa chapter 1 na pag-aralan natin na yung Revelation po ay inireveal ng Diyos o ibinigay kay Kristo. And then si Kristo naman nag-utos ng anghel upang ipadala ito kay Juan. At yung Revelation, ayon po sa ating napag-aralan, doon po sa Revelation chapter 1, verse 1, isinulat ito para sa mga magaganap sa hinaharap ni Juan. Hindi sa nakaraan. Ulitin ko po para makapag-recap lamang po tayo. Yung Revelation po, na isulat hindi yung mga bagay na nakaraan, kundi yung mga bagay na magaganap sa hinaharap ni Juan, mga kapatid. Dito po sa chapter 4, dito sa verse 2, na ganito po ang sinasabi sa verse 1. No? Sabi dito, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako, at narito ang isang pintong bukas sa langit, at ang unang tinig na aking narinig na gaya ng isang pakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. So maliwanag, hindi lamang po sa chapter 1 verse 1, pati pa dito sa chapter 4 verse 1, sinabi ulit po dito na ipakikita ko sa iyo yung mga bagay na magaganap sa haharapin. Sa makatuwid, hindi pa ito naganap. Magaganap pa lang sa haharapin. Ibig sabihin, may mga propesiya sa Biblia, gaya halimbawa yung mga propesiya doon po sa Daniel, at saka yung mga iba pang mga propeta na nag-prophecy sa haharapin. Dito po inireveal yung mga bagay na yon. At magaganap ito hindi sa nakaraan ni Juan, kundi sa haharapin. Ibig sabihin, paset po tayo dito sa panahon na ito na kung saan magaganap yung revelation. Mga kaibigan, napag-aralan natin yung mga bagay na tinalakay doon po sa chapter 1, na mapalad ang mga bumabasa at nakikinig at tumutupad sa mga nakasulat sa hula. Nakita natin mga kapatid kung sino po yung nagpadala. Sa Church of Ephesus, mga kababayan, ito yung kauna-unahan na pinadalahan ng sulat ni Juan. Yung mga taga-Efeso, na kung saan itong Efeso na pag-aralan natin na sila po yung talagang matibay yung kanilang pagkaunawa. At hindi sila basta-basta matinag ng ibang mangangaral. Na kahit pa sino yung mga mangangaral, kahit nagsasabing mga propeta, mga Hudyo o mangangaral ng Diyos, hindi sila basta-basta naniniwala, kundi sila po ay sinisiyasat nilang maigi yung mga mangangaral. Para bagang katulad nila yung mga taga-Beria. Kung maalala po ninyo yung mga taga-Beria na pinangaralan po doon po sa parte po ng Europa, sa Macedonia, mga kaibigan, sa ibang lugar. Pero
araw-araw nilang sinasaliksik ang banal na kasulatan, kaya hindi sila basta-basta malinlang ng mga mangangaral na huwad. Ganun din sa Efeso, sa ating napag-aralan sa nakaraan, sila din mga kapatid ay hindi po sila basta-basta madadaya kasi mahigpit po sila sa pagsusuri ng mga talata. Nga lang mga kapatid, meron pong hindi nagustuhan ng Diyos sa kanila kasi yung una nilang pag-ibig, yung init ng kanilang pag-ibig pananampalataya ay lumamig. Lumamig po. Kaya sabi po ng Diyos, binalaan po ng Diyos ang mga taga Efeso, ayon sa ating napag-aralan, na kung hindi sila magsisi, ulitin ko lamang pong basahin para mas maganda dito po sa chapter 2 verse 4. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Ito yung hindi nagustuhan ng Diyos. Bagamat matibay sila sa aral at hindi sila basta-basta matisod at talagang iisa lamang po ang kanilang sinasampalatayanan, yun po ay ang Diyos. Ngunit yung init ng kanilang pananampalataya nung una ay lumamig. Kaya sabi dito sa verse 5, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, sabi niya, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. So isang babala po na kung hindi po sila magsisi mga kapatid, ay maaaring mawawala yung kaligtasan nila. Dito sa parte na ito, nakikita natin na yung paniniwala ng mga ibang mangangaral, gaya halimbawa ni Pastor Edwin sa Full of Grace, mga kapatid, na ang paniniwala po nila ay yung kaligtasan hindi nawawala kahit pa anong gawin mo na. Kahit magkasala ka, kahit lumamig yung pananampalataya mo, hindi mawawala. Pero sa Biblia po, walang ganung aral sapagkat ang turo po ng Biblia mga kapatid ay kapag hindi ibalik ang mga taga-Efeso yung kanilang pananampalataya ay maaaring mawawala yung kanilang kaligtasan. Kaya binigyan po ng Diyos ng ultimatum o babala, pinadalahan sila. Kasi naawa ang Diyos Dahil matapat po itong mga taga-Efeso, matapat sila sa Diyos at yung kanilang pananampalataya ay talagang matapat po sila. Yung paniniwala nila sa Diyos, hindi nila iniwan yung paniniwala nila. Nga lang yung pag-ibig nila lumamig. Maaring yung dati nilang ginagawa na pagtulong, dati nilang ginagawa na pagmamahalan ay lumamig. Siguro dahil sa maraming mga natitisod sa kalayawan o sa laman, mga kaibigan. Pero yung aral hindi nawala sa kanila. Ngunit nasusuway nila sa pamamagitan ng paglamig ng kanilang pananampalataya. Kaya binigyan po ng Diyos ng babala. At ibabalik yung kaligtasan kung sakali sila'y magbalik. Ayon nga sa aking mga sinasabi, sa aking mga pinangangaralan sa ating iglesia, mga kaibigan, ay gawin mo yung parte mo sa Diyos upang gawin niya din yung parte niya sa iyo. Kung ang pangako ng Diyos ay ililigtas ka at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan, ngunit ang kondisyon ay kailangan mo lang sumampalataya at maging tapat sa Diyos, hindi niya ipagdadamot yung kaligtasan. Hindi niya iwawala yon. Pero kung ikaw mismo magwala sa kaligtasan mo at umalis sa presensya ng Diyos, walang magagawa ang Diyos, mga kababayan. Ngayon, sa oras na ito, dadako na po tayo sa pangalawang iglesia na kung saan isa sa mga sinulatan ng Revelation ng Diyos doon po sa Asia Minor.
tandaan nyo po mga kapatid, ang Revelation po ay isinulat at ipinadala sa mga 7 iglesia. Ulitin ko lamang po kung ano po yung mga iglesia na yon dito sa chapter 1 verse 11 na nangagsasabi ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia. Alin-alin yon? Sa Efeso, at sa Smyrna, at sa Pergamo, at sa Thyatira, at sa Sardis, at sa Philadelphia, at sa Laodicea. Yun po yung mga iglesia na pinadalahan ng Revelation, mga kapatid. At napag-aralan na natin yung Church of Efeso, na kung saan isa sa pinakakilala doon sa Asia Minor. Sakop po ng Roman Empire, kung hindi ako nagkakamali, mga kaibigan, ano? Sa likod ng kanyang kasikatan, may mga hindi nagustuhan ng Diyos. Yun po yung paglamig ng kanilang pananampalataya. Ngayon, sa ikalawang iglesia na sinulatan ng Panginoong Jesucristo ay walang iba kundi itong Smyrna. Smyrna. Yung Smyrna, mga kaibigan, ay isa rin sa mga mahahalagang lugar doon po sa Asia Minor, na kung saan, mga kapatid, yung Smyrna, ito po ay walang masyadong nakita ng Diyos na hindi maganda sa kanila, kasi yung mga taga Smyrna ay tapat po sila sa Diyos. At ang iglesia po roon, kung atin pong babasahin, mga kapatid, para malaman natin kung ano po yung matututunan natin sa iglesia na ito, para yung ating paniniwala at pananampalataya mapatibay din. Kagaya ng mga taga-Smyrna na hindi sila masyadong nakagawa ng kasalanan sa Diyos, kundi naging tapat po sila, mga kababayan, at hindi sila natisod sa kahit anong mga tradisyon, kahit anong mga kultura. Kasi sa Smyrna po, mga kapatid, ay isang lugar na kung saan ay maraming mga kultura, maraming mga tradisyon, marami ding mga templo doon, mga kapatid. Pero itong Smyrna ay hindi sila nagpatisod. Kaya nga ang sabi-sabi, mga kababayan, yung Smyrna po, basahin na lang natin, bago po tayo magkwento. Sabi dito sa verse 8, at sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay at muling nabuhay. Walang iba yan, mga kaibigan, kundi ang Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo nabansagan ng una at huli. Katulad din ng Ama, ng Amang Diyos, na ang Ama ay nabansagan din ng Alpha at Omega, o mas maliwanag, una at huli. Ganon din ang Panginoong Jesucristo. Kaya kung bakit siya tinawag na una at huli, siya kasi yung unang naging anak ng Diyos at wala nang sumunod, kaya siya rin yung huli, no, mga kaibigan. At siya yung panganay, no? Sa verse 9, sabi po ng Panginoong Jesucristo ay, nalalaman ko ang iyong kapighatian. Nakakaranas sila ng pighati. At ang iyong kadukhaan, datapwat ikaw ay mayaman. At ang pamumusong ng mga nagsasabing sila yung mga Hudyo, at hindi sila gayon, kundi silang isang sinagoga ni Satanas. So may mga naglilinlang o lumilinlang sa kanila na mga nagpapakunwaring Hudyo, pero hindi talaga gayon, kundi sila po ay mga sinagoga ni Satanas. Nalalaman ko, sabi ng Diyos, ang iyong kapighatian.
at nalalaman ko ang iyong kadukhaan. Mahirap po yung iglesia sa Smyrna. Pero bakit paano yan? Di ba yung Smyrna ay sikat, mayaman na lugar? Kasi pangalawa po sa mga tanyag o bantog dyan po sa Asia Minor. Bakit yung iglesia sa Smyrna ay dukha, mahirap? Mga kapatid, datapwat kahit man sila'y dukha, datapwat ang paningin ng Panginoong Hesukristo ay mayayaman sila. Ibig sabihin, ang Diyos po, para sa Kanya, kahit dukha ka sa material na bagay, kung ikaw ay matibay sa pananampalataya, mas mayaman ka sa paningin ng Diyos kaysa doon sa tao na mayaman sa pera, ngunit dukha naman sa pananampalataya. Yung mga mayayaman po kasi mga kapatid ay talagang dukha sila sa pananampalataya kasi abala sila sa paghanap buhay kaya hindi nila naaasikaso yung mga espiritual na bagay. Ganun po. Itong mga taga Smyrna, yung iglesia sa Smyrna ay wala silang masyadong kayamanan sa material na bagay, sa pera. Ngunit yung kanilang pananampalataya ay matibay sa Diyos. Kaya mayaman sila sa paningin ng Diyos. At miski yung pamumusong ng mga nagpapakunwaring mga Hudyo ay hindi sila natinag. Kasi nalaman nila o alam nila na yung mga Hudyong yaon ay mga sinagoga ni Satanas o mga alipin. Yung Asia Minor, mga kapatid, kung atin pong pag-aralan sa history, ito po ay sakop ng Roman Empire. Yung Roman Empire, ayon sa history, dito po nakatira ang mansyon o templo o kaharian ng demonyo. Tandaan nyo po, mga kapatid, umok o pugad, pugad itong Roman Empire o itong Asia Minor. Andito po sa parte na ito, dito sa Asia Minor na ito, andito po yung pugad ng demonyo. Dito nakatira. Dito niya itinayo ang kanyang pugad. Mga kababayan, nasakop po ng mga Roman Emperor. Kasi mga kababayan, bawat emperor, ito yung aking naunawaan, nalaman sa history. Bawat emperor, sinasamba nilang bilang Diyos. Diyan sa Roma. Diyan sa Roma, bawat mga dumaan na naging emperador, ang pagkakilala po ng mga tao ay itinuturing nilang Diyos ang mga emperador. Kaya dito sa Asia Minor, andito po yung mga 7 iglesia na minamahal ng Diyos na matitibay. Nga lang, andito yung pugad ni Satanas, kaya naawa ang Diyos, kaya pinadalahan ng sulat para makapaghanda o malaman nila yung mga kapighatian na kanilang dadanasin sa lugar na yan dahil andyan po yung pugad ni Satanas. Sa Roma, mga kababayan. Andyan po yung pugad ni Satanas. Na maraming mga Diyos-Diyusan diyan. Yung mga emperador, ginawang mga Diyos-Diyusan. Maraming mga Diyos-Diyusan diyan. Isa na diyan yung kilalang sekta, mga kababayan, no? Okay. Sa verse 10, huwag mong katatakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Maliban sa nakakaranas itong iglesia sa Smyrna ng kapighatian,
maliban doon, meron pang dadating sa kanila na kapighatian. Sa makatuwid, hindi matitigil o hindi matatapos-tapos yung dinadanas nilang kapighatian o trials sa kanilang paniniwala. Ngunit, kung atin pong pag-aralan ang Smyrna, hindi basta-basta mabuwag o hindi basta-basta masira yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Matibay, no? Mga kababayan, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. May 10 araw na kapighatian, no? Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Yung kapighatian na dadanasin ng Smyrna, mga kapatid, ay maaaring magbuwis sa kanila ng buhay. Maaaring ikamatay nila. Pero ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, maging tapat ka lang, sabi niya, hanggang sa kamatayan. Sa pagtiis ng mga kapighatian. At bibigyan ka ng putong. Ibig sabihin, mga kapatid, may pangako po ang Diyos sa mga mananampalataya na kapag yung mga mananampalataya ay maging matibay, magpatuloy, maging mapagtiis sa mga kapighatian na dadanasin nila, yung mga pagsubok, kung gagawin mo yung parte mo bilang maging tapat sa Diyos, yung pangako niyang putong ng buhay ay ibibigay din sa iyo, mga kapatid. Yan ang kanyang pangako na kahit man tayo'y dadanas o dadaan sa matinding pagsubok, wag po tayong matinag sa mga pagsubok na yan. Di bale, mga kapatid at mga kababayan, sabi dito yung mga taga Smyrna meron kayong pagsubok o kapighatian na 10 araw. Hindi natin alam kung literal o ano itong 10 araw, pero mas naniniwala ako ito'y symbolical lamang po. Hindi po ito literal na 10 araw kasi napakaikli naman, no? Kung 10 araw lang. Pero kung 10 araw man yan, siguro matinding masyado na maaaring ikamatay nila. Gayon pa man, mga kapatid, ang gusto ko lamang po ipunto rito, kaya ikamatay mo man yung trials na dumating sa buhay mo, huwag kang matakot. Aabot man yan ng 1 taon, 10 taon, aabot man yan ng 2 araw, 10 araw, o ilang araw man yan o taon, maging matibay ka lang. Kung masyadong matinding kapighatian yan, ikamamatay mo man, huwag kang mag-alala. Pangako po ng Panginoon, kung ikamamatay mo ang Panginoong Hesukristo sa iyong paniniwala at pananampalataya, bibigyan ka rin ng putong. Kaya anuhin mo yung buhay na 2 taon, 1 taon, o 10 taon na nabubuhay ka dito sa lupa, kahit pa mayaman ka ng sobrang mayaman ka, nasa iyo lahat, wala ka namang putong ng buhay na pangako ng Diyos, 10 taon ka lang, naging masaya. Pero kung ibigay mo yung buhay mo sa Diyos, hindi lang 10 araw, hindi lang 10 taon,
kundi buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya ang pangako po ng Diyos na mag-ingat ka, magtiis ka, yung malapit mong tiisin, pagtiisan mo. Sa 11, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Sa makatuwid, kahit naniniwala ka o sumasampalataya ka sa Diyos, kung hindi ka nakapagtiis at natisod ka, hindi ka nagtagumpay, natalo ka ni Satanas, maaaring maranasan mo yung ikalawang kamatayan o yung impyerno. Kaya dito mga kaibigan, yung mga miyembro po ng mga naniniwala na once saved, always saved, na kahit pa magkasala ka, yung napanood ko nga mga kapatid dito sa YouTube ay kahit daw gahasahin yung anak, maliligtas pa rin. Grabe naman yun. At yung paniniwala po ni Pastor Edwin na kahit anong gawin mo, hindi mo na kailangan matakot sa kasalanan dahil kapag sumampalataya ka na, ligtas ka na. Mag-isip po kayo mga kapatid. Marami po tayong nababasa sa Biblia na kapag hindi ka magtagumpay, kahit Kristiyano ka na, tinanggap mo na si Kristo, sumampalataya ka na, maliligtas ka na. May pangako na ang Diyos sa iyo. Pero kung hindi ka nakapagtiis at natalo ka ni Satanas, hindi ka nagtagumpay. Kasi dito po sabi, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay, sabi dito, ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Sa makatuwid, kung hindi ka magtagumpay, paparusahan ka sa ikalawang kamatayan. Pero kung magtagumpay ka, hindi ka paparusahan. Kaya, sinabi dun sa verse 10 na, magtiis ka. Magtiis ka. Sandali na lang. Malapit na. 10 araw lang. Magtiis ka na. Kung ikamamatay mo yan, bubuhayin ka muli, bibigyan kita ng putong ng buhay. Salamat po sa Diyos mga kapatid. At meron tayong pagkakataon upang makapag-share. At sana man lang yung mga tao ay magkaroon sila ng tibay ng loob sa kanilang pananampalataya. Malapit na po ang Panginoon. Pero may mas malapit pa dyan. Maaring malapit na ka nang mamatay. Baliwala sa ating Panginoong Hesukristo yung kamatayan. Kasi pangako niya, kahit mamatay ka, kung sumasampalataya ka kay Kristo, huwag kang mag-alala. Dahil, sabi po dito sa Juan 11, sa 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na magguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. Bubuhayin ka muli ng Panginoong Hesukristo. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot sa kamatayan. Normal lang na nakakaramdam tayo ng takot, ng lungkot, lalong-lalo kung maliit pa mga anak mo o wala kang may mana sa mga anak mo, magkakaroon ka ng kalungkutan. Pero wag mong kalilimutan, ang kamatayan ay hindi yan yung wakas ng buhay. Kundi yan lamang po ay paglipat sa ikalawang buhay na walang hanggan. Manatili ka lang sa Panginoon, maging tapat ka lang, mga kaibigan at mga kapatid. Maging tapat lang tayo. Hindi tayo pababayaan yung pangako ng Diyos.
hindi niya po ipagdadamot. Mas higit pa sa inaakala mong mamanahin mo sa Diyos kung magiging tapat ka sa Kanya. Kaya, ulitin ko po, mga kapatid, ang Smyrna po, bagamat sila'y mga dukha sa pera, dukha sa material na bagay, hindi nila tinignan yung kanilang kadukhaan. Ngunit naging tapat sila sa Diyos. Na yun po yung gustong ipunto kung bakit naisulat ito sa karanasan ng mga taga-Smyrna upang umabot sa atin, magiging ehemplo, magiging modelo sa atin na magiging tapat din tayo kagaya ng mga taga-Smyrna, bagamat maraming mga tradisyon, maraming mga kultura na lumakob sa kanila, pero hindi sila nagpatinag, kundi nagpatuloy sila sa kanilang pananampalataya sa Diyos at hindi sila umalis sa kanilang natutunang aral sa ating Panginoong Hesukristo na natili sila. Kaya yung pangako ng Diyos sa kanila hindi mawawala, mga kaibigan. Mawawala lamang po yung pangako ng Panginoon kung isasawala mo yung una mong pag-ibig gaya ng mga taga-Efeso, na kung hindi nila ibabalik yung una nilang pag-ibig sa Diyos, ay hindi rin maibabalik yung kanilang kaligtasan. Mga kapatid at mga kababayan, ito po yung mga paalala ng Diyos sa atin. Kung bakit natin pinag-aaralan yung mga iglesia na ito, kasi ito yung mga, ito yung ating idolo, ito yung ating modelo, bilang mananampalataya sa mga huling araw na ito, mga kapatid. Bilang mananampalataya sa Diyos, na isulat, umabot sa atin ito, yung mga naging karanasan ng mga taga-Efeso, taga-Smyrna, para magiging ehemplo sa atin. Magiging modelo sa atin, o kaatularan, para tuloy tayo na kung makaranas ka ng kalungkutan, ng trahedya, isipin mo, hindi lamang ikaw. Sa panahon na iyong pananampalataya, huwag mong isipin kung kailan pa ako sumampalataya, saka ako nakaranas ng mga ganito. Huwag mong isipin. Normal lang na makaranas ka ng mga hirap. Kasi si Satanas ayaw niya na sumunod tayo sa Diyos, kaya pahihirapan tayo. Pero manatili ka lang sa Diyos. Gaya ng mga taga-Smyrna. Hindi sila natisod, hindi sila natinag, nagpatuloy sila. Kaya yung pangako ng Diyos na putong ng buhay, hindi niya ipagkakait, kundi ibibigay. Tapat po ang Diyos, mga kapatid at mga kababayan. Sa susunod, atin pong pag-aralan yung iglesia sa Pergamo. Medyo mahaba-haba po itong ating lakbayin, pero habang hinihintay natin ang ating kamatayan, habang hinihintay natin ang ating Diyos, mag-aralan po tayo para titibay yung ating pananampalataya. Hindi man tayo magkakilala personal, hindi man tayo magkita-kita personal, mga kaibigan, na mga nakantabay dito sa ating ating YouTube, alam ko, magkakapatid tayo sa espiritu, magkakasama-sama tayo na maglakbay sa katotohanan. Ipaglaban po natin ang ating pananampalataya at po tayong padaig. Kahit anong klaseng mga gamat ni Satanas, pagpatuloy natin, gaya ng mga taga-Smyrna. Yung Roma kasi, mga kapatid, na sakop, isa kasi yan sa Asia Minor, sakop ng mga Roman Empire. Maraming mga, dyan kasi nakatira yung pugad ni Satanas maaari sa ngayon, bawat sumasampalataya, may mga pugad ni Satanas.
Tulad dito sa amin, tulad dyan sa inyo, o maaaring kapitbahay mo, maaaring kasama mo sa bahay, asawa mo, anak mo, maaaring sila yung mga gamat o pugad ni Satanas para pahirapan tayo, huwag kayong mag-alala. Mamamatay man tayo, tiisin nyo lang. Magtiis lamang po kayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mamamatay man tayo physically, pero mabubuhay tayo pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa Diyos. Ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Na mas magandang topic na naman po itong susunod, no? Yung iglesia sa Pergamo. Marami tayong matututunan po rito, mga kapatid, sa iglesia sa Pergamo. Hanggang sa susunod po muli, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At yung hindi nakapanood sa unang episode po natin, ilalagay ko po yung link. Andyan po yung link, dyan po sa description po, yung mga nakaraan nating episode tungkol sa Revelation para makita po ninyo, mga kaibigan, malaman po ninyo, mapagsunod-sunod po ninyo.